Sa video naman na to, gagawa tayo ng program gamit ang buffer reader. So sa paggawa nito, kailangan muna natin ng mga necessary Java IO package. Unang import natin, import java.io buffer reader. Sunod naman, IO exception. At yung pangatlo, import java.io input stream reader. Sunod naman natin gawin, public class Valera pack 3 public static main void baliktad void main string tsaka magkakaroon ng throw exceptions. I-save muna natin to, ilagay ulit natin sa desktop, tsaka ilagay natin is Valera act3 .java. So ayan na. Ang sunod naman dito sa public static void is maglagay tayo ng input stream reader is is ang gawin na rin folder. Input stream reader system.in at saka buffered reader br equals to new buffered reader is. So, pagkatapos niyan, maglalagay na tayo ng mga input place like system print out print passenger tapos string name equals to is equals to new input stream reader system.in
Tsaka yung buffered reader br is equals to new buffered reader is. So, save lang natin at try natin na i-compile. Ay, mali pala. String name equals to br dot read line. Itry natin ulit natin i-compile. Ayun, okay na. So, simula dito, hindi na tayo magpapakahirap. I-copy paste na lang natin tong at saka ang gagawin natin is palit na lang tayo ng mga name. Ang sunod natin is passengers contact number. So, since contact number naman ito, ilalagay natin ang long. Gagamit tayo ng long data type at saka long contact num equals to long dot parse long br read line dot dot. So, i-run ulit natin dito. And ayan, wala nakikita natin dito sa baba. Wala naman siyang error. Patuloy ulit tayo. Ang sunod naman sa atin ay ang tapos na yung passenger's name, yung contact number. Ang sunod natin is yung gender. So, kung gender naman ang gagamitin natin, ay syempre, hindi string ang gamitin natin, kundi car or your character. Car gender at saka br.line dot char at zero index para gumana siya. Ang sunod naman sa gender is yung ticket number. So, maglalagay ulit tayo dito ng another. At alagay lang natin is yung ticket number. Siyempre, string lang naman siya. So, ito lang ang gagamitin natin. Sunod naman is
Para sa team number is yung seat number naman. Kaya yung passenger seat. Passengers seat number. Ito pala, palitan natin ng ticket underscore num. Since ito is passenger seat number naman, ang lagay naman natin ay seat underscore num. And since number ito, ang gagamitin naman natin data type is integer. So, ay hindi pala siya integer kasi maikli lang. So, ang gagamitin natin is byte. Byte chip num. So, byte parse byte br headline at saka yun na. I-compile ulit natin dito. Makikita natin sa baba na wala siyang error. Patuloy tayo. Ang sunod sa passenger seat number is type of seat naman. So, mag-copy paste ulit tayo para mabilis lang ang ating program. Of seat. So, syempre, string lang naman ito. Kaya ito na ang gagamitin natin. So, ang sunod naman sa type of seat natin is yung destination. Saan ba tayo pupunta? Palitan muna pala natin ito ng type underscore seat. At ito naman sa baba, palitan natin ito ng since ang sunod natin is destination na lang. Since string lang naman ang data output niya, so string lang gamitin natin. So, ang sunod naman is dito tayo. What if may boolean? Yun. So, ang una natin gagawin is syempre, magtatanong tayo kung international ba siya. Syempre, pag international is true. Kung local naman yung paglipad niya is it will be false. So, tanong natin is where is your destination? At saka maglagay tayo dito ng true is equals to international. Wow, international. At yung isa naman is false kung local naman siya lilipat. So, makikita natin dito, kung i-run ulit natin sa semi-run, ay 4.0 seconds siyang na-compile. So, ibig sabihin, wala pa tayong error so far.
So, ang sumunod naman dito is yung departure date natin. Or, may nakita ba kayong error? Siyempre, meron. Ito, papalitan natin to. Itong string destination type ng isang boolean. Boolean space is international or is international is equals to boolean dot parse boolean br dot red line. So, makikita ito sa baba na meron siyang error. Bakit kaya? Siyempre, hindi pa natin napapalitan yung variables niya. So, kung tapos na dito sa power passenger's name, ang sunod naman natin dito is kailan tayo alis. So, yung departure date. And dito naman, since yung departure date natin is pwede din mabasa sa string, hindi na tayo magpapalit dito, kundi yung variables lang. Ang ilagay natin is date. Yan. Kung i-run natin to ng mini-run, so, magre-return siya ng time complexity or time compilation lang, which is 4.4 seconds. So, for last, ilalagay naman natin dito is yung departure time. Palitan na natin pala yung variable. So, ang ilagay na natin dito is time. Since time lang din naman yung piniprint niya. So, dito makikita natin dito na 4.1 seconds. So, ibig sabihin, gumagana siya ng walang error. So, kapag natapos na to, syempre, ang gagawin na natin is yung pag-display ng buong program. So, para gawin to, mag-system.out tayo. Print ln. Format natin is So, ang una natin ilalagay is yung passenger name. So, ilagay natin dito, passengers name. And then, para ma-call natin yung nasa taas na passenger name, ilalagay lang natin dito yung variable niya, which is yung name, saka save na. Kung i-run natin ulit dito sa Sublime, bago matapos at pumunta sa CMD, makikita natin dito na wala siyang error. So, ang big sabihin lang niyan is tama yung ginagawa natin na pagko-call. Anong sunod sa gender? Ay sa name. So, ang sunod sa name is yung contact number. Number. Papalitan lang natin dito ng tamang variable holder natin, which is yung contact number. So, ipatuloy na muna natin. Bale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nakakatatlo pa lang tayo.
So, ayan na, 10 na siya para mas mabilis ang ating pagpapalit-palit. So, pagkatapos ng passenger contact number, syempre ang isusunod na natin is yung gender niya. So, papalitan lang natin ulit yung variables, which is yung gender. So, dito naman sa passenger's name na kinapin natin, ano ipapalit natin dyan, yung ticket number. So, papalitan ulit natin yung variables niya with is ticket num. So, pagkatapos ni ticket num, ang susunod naman natin na gagawan is yung seat number. So, ang variable name nun is seat num. So, sunod naman tayo. Anong pagkatapos ng passenger's number? Basta sa last activity, ang sunod doon, type of seat. True if local, so ang sunod naman sa type of seat natin is yung destination. Sunod sa destination natin is yung boolean. Hindi na pala, departure date na tayo. Departure date natin is ang pagkatawag sa kanya is date. Sunod sa departure date natin is yung departure time. Ang pakatawag natin sa kanya is time lang.
Tama ba tayo? Parang may kulang tayo. Una is passenger's name, contact number, gender, ticket number, seat number, type of seat, and your destination is where you answer true or false. Sunod is yung goodbye class. Ay, hindi pala siya goodbye class. String types natin na departure date. Tama. At syempre, yung departure time. So, ayan na. I-run nga muna natin ang mini-run. Type of seat up. Kulang tayo dito ng semicolon. So, okay na siya. Maglalagay na lang tayo ng pang-close sa buffer reader natin, which is br dot close. Miniran muna natin bago tayo pupunta sa CMT. So, okay siya. No error. Walang pumula. I-try naman natin sa CMD. Let's go. CD desktop. Java. Java. So, nakita natin dito. Ano yung passenger's name mo daw? Siyempre, may passenger's name is Joshua. Ian. Si Valera. Contact number ko is 09 38 186 3326. Gender ko, syempre male. Ticket number ko, isipin natin pumunta ako ng Japan, so ticket number niya is GP 241224 apat na 0 at saka 1267. So ayan. Ano kaya yung upuan ko? Sabi ng program. So maglagay na lang tayo ng ang seat number ko is 30 at yung type of seat ko is economy. Where is your destination? Mali tayo ng spelling pero ayusin ko na lang mamaya. Lagyan natin is Japan. What is your destination? True equals international or false equals local? So, ang isasagot natin dito is true. Departure date. Sabihin natin October 5, 2023. So, yung departure name natin is 11:59 p.m. So, kapag in-enter ko to, dapat lumabas is yung mga sagot lang. Bawa, Joshua N.C. Valera, yung number, gender, yung ticket number, seat, and etc. etc. So, para matesting yan, i-run ko na. So, nakita natin dito na ito ang in-output niya. Which is ito. Output is equals to passenger's name plus N.C. Valera, and lahat ng nailagay ko is nailabas naman. So, ganun lang naman to. Ayusin ko na lang yung ibang spelling ko na mali-mali. Sana natutunan nyo kung ano ang ipinapahiwatig ko dito. Salamat.